for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Ito ang tugon ng mambabata sa plano ni Senador Ronald Bato de la Rosa na paghahain ng motion para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng senador, maraming aligasyon. Wait lang, masingit ko lang. Pre, may commission ba dyan? Pag nagbenta, aalok ko din sa live ko mamaya. Meron namang commission, pwede mong taasan eh. Ako kasi, hindi ko na tinaasan. Okay na sa akin yung promote ko lang yung watch ni Sir Mike Cervera. Ako hindi ko na tinaasan kasi binigyan ako ng isa binigyan ako ng isa. So, pwede mo naman taasan eh. Gawin mong 15,000. Depende sa'yo depende sa'yo. Pwede mong taasan yan kasi may sarili ka namang subscribers eh. Pwede mong taasan. Gawin mong 1 million. Pwede mong taasan kasi yung ibang vlogger na nagbenta nito, tinaasan talaga nila. May nagbenta ng 13,000. Meron po. Pwede mong taasan. Patungan mo lang. Kung afford naman ng mga viewers mo, di wala naman problema di ba? Negosyo lang, walang personalan talaga. Ganun lang yun. Okay, tuloy natin to. Na ano tayo. Si Raffy Tulfo po, hindi po pabor na, kumbaga, i-dismiss itong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Hindi po siya pabor. At alam ko, si Senator Raffy Tulfo ay matalino. Kaya nga po, sabi nila si Senator Raffy Tulfo, kailangan pong matuloy ang impeachment. Wag i-dismiss. Kailangan matuloy kasi para madepensahan po ni Sara Duterte yung kanyang sarili sa impeachment, di ba? Malalaman kung talagang guilty siya o hindi. Jixkill TV, shoutout diyan po malalaman yan. Kayo po ba, kung kayo yung tatanungin, pabor po ba kayo sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo? Kung ako po, pabor po. Pero yung mga tropa ni Libayan na kumakalaban kay Senator Raffy Tulfo, hindi pa pabor yun. May komento at may komento pa rin yan. Kasi mga kupal. Tuloy natin to. Laban sa Vice Presidente, kaya mas magandaan niyang mapatunayan ni VP Sara na inosente siya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paglilitis. Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura. Pero nga, si Sara Duterte, naniniwala ako at makikita ko at nararamdaman ko na gusto niya wala ng impeachment. Diba? Kasi natatakot siya sa sarili niya, sa mga pinaggagawa niya. Ngayon, ito kasi yung mindset ng Pilipino eh. Pag ikaw takot, ibig sabihin guilty ka. Diba? Ay, Eretel Farsa, shoutout po Pag ikaw ay natatakot, ibig sabihin guilty ka. Tama po. Pero bakit takot si Sara Duterte? Anong iisipin natin? Guilty siya. Hindi tayo korte, pero tao lang tayo. Pero hindi tayo yung batas. Tayo ay isang, anong pagpalagay natin? Mga cute na vlogger ni PBBM. Pero pag ikaw, natakot ka sa impeachment na yan, ibig sabihin, guilty ka. Kasi yung aso mo, gumagalaw para i-dismiss ito. Pero, kabaliktaran naman sa interview, pag may interview laban sa'yo, sasabihin mo, hindi okay lang sa akin yung impeachment. Walang problema. Pero yung aso mo, hindi mo pinipigilan. Gusto nilang i-stop o i-dismiss. Di ba? Ito, sasabihin ko rin sa inyo Hindi porket
acquitted itong si Sara Duterte. Hindi. I-advance ko lang to Hindi porket acquitted itong si Sara Duterte ay wala na siyang kasalanan. Tandaan po natin, marami siyang aso sa loob. Marami siyang aso sa loob. Kahit siya ay may kasalanan dahil, example yun lang, si Kamatis. Si Marcoleta pala, sorry. Example nyo na lang po si Marcoleta. Hindi pa nga nagsisimula yung paglilitis dyan laban kay Sara Duterte. Ang reaksyon niya, komento niya, dun siya papabor kay Sara Duterte. Hindi pa niya nakikita yung ebidensya, papabor na siya kay Sara Duterte. Kaya eto nga, i-advance nyo nga yan. Kung acquitted man po, maging acquitted man po si Sara Duterte, hindi po ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Ang ibig lang po sabihin niyan, maraming kampon na mga bulldog si Sara sa loob. Nagigets niyo po yun? Bias, maraming bias, di ba? Hindi ibig sabihin, pag acquitted ka, wala ka ng kasalanan. In-example lang ko na kayo, binigyan ko na ng example kayo. Si Marcoleta na lang, tingnan nyo. Hindi niyan titingnan yung ebidensya, wala siyang paki dyan. Si Sara Duterte pa rin ang pipiliin yan, tandaan nyo yan. Diba? Robin Padilla, kahit sunugin mo yung itlog niyan, mangangamoy dutae pa rin yan. So, hindi titingin yan sa ebidensya. Dutae daw Ay, dutae tuloy. Duterte! Pingpong, shoutout nagigits niyo po yun? Uulitin ko. Hindi porket i-advance na natin, pagpalagay natin acquitted nga po si Sara Duterte. So wala na siyang kasalanan? Hindi po. Acquitted siya dahil maraming bias sa loob ng Senado. Marami siyang tinanim dyan sa Senado. Marami siyang kakampi dyan sa Senado. Ganun lang po, ka-basic yan. Diba? Lady Queen V, Dapit Lover, shoutout po Before na magkaroon ng hearing sa impeachment, Nauna nang sinabi ni Senador Bato na kapag nagbukas na ang sesyon sa 20th Congress, una niyang kukwestiyonin ang jurisdiksyon sa impeachment case. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, hindi na dapat ito pinag-uusapan dahil mayroon ng jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just Norris Berano, shoutout po a matter of, siguro may maghihiling na matidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Ang gusto ng ating magaling na senador na si Senator Raffy Tulfo ay magkaroon ng trial talaga. Diba? Para sa mga Pilipino. Para magkaalaman. Kung talaga bang, itong si Sara Duterte may kasalanan ba o wala? Ganun lang yun. Pero pag ang mga aso ni Sara pumabor lahat sa kanya, alam na. Alam na po. Matik na yun. Diba? Benito Aison, shoutout po Sinabi rin ni Senador Raffy And Samson Caldeo, shoutout. Tulfo na tapos na ang usapin kaugnay ng issue sa delaying tactics sa pag-usad ng impeachment proceedings. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng desisyon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan shoutout muna kay Maria F. Palisok. Nakakahiya ang mga senador na gusto i-dismiss. Diba? So, anyway, ayan si Senator Raffy Tulfo po, gusto niya talagang matuloy. And saludo po tayo sa kanyang desisyon na yan. Diba? Para makita kung ano ba yung mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte. Ano bang depensa ng kampo ni Sara Duterte? Magkakaalaman po talaga yan. At syempre, kasama tayo doon, makikita natin Isa sa publiko po yan Yung hearing na yan Diba?
may karapatan tayo na magsabi na kailangang matuloy yan. Oh. So anyway, ito po, isunod po natin ito. Itong, asan na ba yun? Okay. Itong ano na to? Itong kay Baste naman. Sino ba yung nandito? Sino ba yung nandito? Si Bastian Z. Duterte, Vice Mayor. Ng Davao. Ito naman si Charito N. Santos, City Government Department Head. Si Teresa A. Reyes, City Government Assistant Department Head. Sa panahon po ito ng si Sara Duterte yung yung tinatawag na mayor. Ayan 25th regular session, July 6, 2021. Highlights. So ayan po sila ha. O basahin po natin. The 19th City Council approved on third and final reading during its 25 regular session held on July 6, 2021. Ordinance number 063421, series of 2021, governing abandoned and derelict motor vehicles within the territorial jurisdiction of Davao City and providing penalties thereof. Ayan ito pa. The body also passed and approved on final reading ordinance number 063221, series of 2021, otherwise known as the New Cockfighting Code of Davao City, to include isabong as a mode of beating and amusement for local cockfighting aficionados. Ayan Kumbaga, inaproban po ito, no, ng mayor ng Davao, nila Baste, na magkaroon ng isabong diyan sa Davao. Ang hirap po talaga nitong mga Duterte na to. Mahilig sa sugal. Tingnan nyo. Pagpasok ni Digong sa Pilipinas, doon nabuo yung mga online sugal na yan. In fairness naman, sa panahon ng Gilawan, wala pong online sugal. Wala pong nagpo-promote ng sugal. Tama? Pero si Digong, pagpasok niya, ayan marami nang nagpo-promote ng mga influencer ng sugal. At maraming nabenta yung bahay, nabenta yung kalabaw dahil sa sugal, di ba? Nag-away yung magpamilya dahil sa sugal na yan. And then ito si Baste, inaprobahan nila yung isabong dyan sa Davao. 2021, Sara Duterte at Baste Duterte. Isabong. Ano ba yung isabong? Di ba ito ni Atong Ang? Siya yung pinaka-head nito? So, imposibleng wala silang koneksyon dito kay Atong Ang. Isabong Pag sinabing isabong, manok yan. Cockfighting. Hindi po yung kak na gano'n. Ibang klase po. Ate G, shoutout pa. Ang mga Duterte na to, pahirap po talaga sa mga Pilipino. Gusto ng mga Duterte na sila lang yung maging leader ng bansa at ang mga Pilipino lalong maghirap. Bakit po? Kasi pag lalong naghirap ang mga Pilipino, makukontrol nila ito. Mahirap ka? Utang ina, wala kang kakayahang labanan yung mga matataas. Yun yung gusto nila. Para, eto bigyan ko kayo idea. Parang ugali ng mga inchik. Ayaw ng mga inchik. Alitin ka nila. Trabahador ka nila. Ayaw nila na umangat ka. Gusto nila manatili kang nandyan. Manatili kang nasa baba. Kasi gagamitin ka nila ng gagamitin. At sila ang may control laban sa iyo. Tama? Tama ko? Tama o tama talaga? Yan po ang ginagawa nitong mga Duterte na to. Pamilyang Duterte, ganyan po sila. Kawalang kwenta. Diba? Kasi pag mahirap ka, madali kang makontrol. Hindi ka makakapalag Pangina, subukan mong pumalag, mahirap ka lang. Kawawa ka.
ito si Basti po, dapat isali ito sa investigasyon. Imposibleng wala din itong alam sa mga missing sa Bungeros. Oh, tama ba? Nag-ano sila eh. Inalawag nila yung isabong dyan sa Davao eh. Kaya tayo po ay magtatanong. Si Basti Duterte ba? Sangkot ba dito sa missing sa Bungeros na to? O hindi? Ano sa tingin nyo? Kaya dapat po ang ating gobyerno, lahat po ng mga mayor, vice mayor na nag-approve sa isabong na to, dapat lahat po ng mga yan ay imbestigahan patungkol sa mga missing sa Bungeros na ito. Diba? No. Si Sara Duterte, may alam ba ito? Wala. Mapapatanong tayo. Kasi sila, pamilya nila, pamilya nila ang talagang nag-promote niyan. Isa sa nag-approve. Imbestigahan po lahat. Kailangan po yan. Hindi lang po 1 tao, 2 tao, lahatin po yan. Unahin yung mga matataas. Diba? Hoy, ako, bigyan ko kay Eddie, ako, si Ballpoint Man, nag-promote ng isabong ngayon. Nung nag-promote ako ng isabong, may koneksyon na ako sa loob. Mayor ako, in-approve ko yung isabong, promote tuloy. In-approve ko yung isabong. Di may koneksyon na ako sa loob. Lalo na't mayor ako, vice mayor ako, di ba? 2021 kasi, ang mayor niyan, si Sara, ang vice, si Baste, di ba? Nasa loob ako. Inaprubahan ko yan sa lugar ko. So, ibig sabihin, may koneksyon ako. So, ngayon, bilang mayor na si Ballpoint Man, at vice mayor ko si Pikwa, malalaman namin, uy, may mga sabongero na pinaghuhulog doon sa Talik, Pinaghuhulog ni Boss, Apong. Uy, nalaman ko tahimik lang tayo, tahimik lang. Wag tayong mabubuking tayo. Hayaan mo yan, pagpapatayin niya ng mga yan ni Apong. May mga tauhan naman si Apong. Hayaan mo yan. May AJK naman yung daddy ko eh. Daddy, sino ba yung daddy ko? Sino ba yung daddy natin? Si Daddy Mike. Pagpalagay namin. Si Daddy Mike, presidente yan eh. May mga tauhan yan. May mga tauhan yan si Daddy Mike. Siya na bahala dyan. May mga pulis yan na tirador. Kuha lang si Apong doon ng pulis para utusan niya. Nagigits niyo po? Si Vice Mayor Tikwa, putang yan. Tahimik din yan. Hindi rin yan magsasalita. Diba? So, ganyan po ang ibig kong sabihin. Diba? So, ibang klase. Itong galawan ng mga Duterte. Halatang halata. Diba? So, dapat po, panawagan natin sa gobyerno ay imbestigahan po itong mga ito. Diba? So, yun lang mga pre, ang ating first topic. Ayan huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe. And share, tagtarin nyo ng like, share nyo sa GC nyo. Ayan para maging updated naman yung iba. Di ba? So, anyway mga pre, ayan next topic po tayo. Ayan, next topic po tayo mga pre.